Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magko-comment tayo tungkol po dito sa katatapos-tapos lang na hearing na sinagawa ni Senator Amy Marcos tungkol nga po dito sa pagkakatransfer ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Netherlands, sa The Hague. At ang isa pa dito ay syempre gagawa tayo ng isang eksena na kung saan ano ang gagawin ko kung ako ang nasa katayuan ng administrasyon o sa katayuan ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre ilalagay ko rin ng sarili ko sa katayuan ng oposisyon sa kalagayan ni BP Sara. So, teka, ayusin lang natin parang palit. Yeah. So, marami naman sa atin na nakapanood nung sinagawang pagdinig ni Senator Amy Marcos patungkol nga po dito sa surrender ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. At maraming mga katanungan ang ipinukol ni Senador Amy Marcos at ni Senador Cayetano sa mga resource persons nila. Yung mga may alam at ano yung nagsagawa ng paghuli kay former President Rodrigo Duterte. Nandoon si Anyo, na dating gabinete rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Remulla ng DOJ, at yung isang Remulla pa. So, well, hindi ko naman tinapos yung buong 5 oras mahigit na pagdinig na yun dahil syempre, una, ang pinag-uusapan nga po doon ay mga batas na wala naman tayong kaalam-alam, ika nga. At basically, pinakinggan ko lang kung merong ipupunto talagang maganda ang mga senador dito sa mga resource person. At syempre, meron tayong mga mangilang-ngilang napansin, katulad nga po ng syempre yung jurisdiction ng ICC sa atin dahil nag-withdraw na nga po tayo sa ICC noong 2019. Sinagot naman ng administrasyon ng mga resource person kung bakit nagkaganon ang sitwasyon na kinakailangan ibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands, sa ICC. So, nagpapalitan ng kuro-kuro, syempre, handun pang sinisita yung warrant of arrest. Pero nabanggit ko na yata doon sa mga huling video ko at karamihan sa mga abogado, mga eksperto pagdating sa ganyan, ang aking mga napanood, iisa lamang ang sinasabi nila na dapat daw ay nakipag-coordinate muna dito kung Interpol man ang nagdala ng warrant of arrest at kinakailangan may approval pa pala ito ng ating korte dito, pero hindi po ganun yata ang nangyari. Pero syempre, idinidiin ng mga resource person, ng mga may kinalaman dito sa pagkaka-deport kay former President Duterte ay legal naman daw ang kanilang ginawa. So, naubos yung buong 5 oras na yon sa ganun lamang na pukulan. Pero isa lamang ang sigurado dito at binanggit na rin ito ni Vice President Sara Duterte. Naging isa siya sa mga inimbitahan dito sa pagdinig na to. At well, hindi ko mailarawan yung nararamdaman ko sa kanyang binanggit, lalong-lalo na nung sinabi niya na
tanggap niya na hindi hindi na makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa sinabi niya na yon, alam niya na malabo pa sa tubig pusali na maiuwi niya ang ama niya sa Pilipinas. Doon nakakasiguro na siya. Bagamat siyempre, anak yan, lahat ng ika nga paraan para mapawalang sala o maiuwi ang kanyang ama ay kanyang ginagawa. Wala tayong ano doon, wala tayong maikukomento doon. Siyempre, anak yan. Pero kanina sinabi ko, dalawang ating paksa at ang ikalawang paksa nga natin ay siyempre, kumbaga kung ano ang magiging diskarte ngayon ng magkabilang panig ng administrasyon at ng panig ni Vice President Sara Duterte. I-direct na natin kay Vice President Sara Duterte dahil siya ngayon ang mukha talaga ng oposisyon. Well, dito muna tayo sa administrasyon. Hindi ko sinasabi na ito ang eksaktong maaaring gawin. Pero ito na rin ang ginagawa talaga ng administrasyon. Kung ako ang nasa administrasyon, paninindigan ko na legal at maayos ang naging proseso ng pag-turnover, ng pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dahil siyempre, harapin na natin ang katotohanan, tayo ang administrasyon. Kung po yung administrasyon, nangangatwiran ako sa panig ng administrasyon. Wala makakakontra dahil siyempre, una, hawak natin ang hawak ng administrasyon. Bakit ba ginaganon yung sarili ko? Pwede namang hawak ng administrasyon ang gobyerno. Suma total. At siyempre, kaakibat nito ang mga magagaling na abogado, ika nga, na maaaring magpaliwanag. Alam niyo, maraming batas ako na narinig. Wala na rin ako matandaan doon. Marami akong mga batas na narinig na binanggit dito sa pagdinig na to ni Senator Amy Marcos na sa tanakang buhay ko, ngayon ko lang ding narinig. Hindi nga lang nila siyempre, sa tingin ko hindi nila masyadong maipaliwanag ng malinaw sa atin dahil kumbaga pinuputol ka agad nila yung bahagi na kung saan kinakailangan mo nang dalhin sa korte natin dito ang isang tao, kagaya ni former President Duterte, para maproseso ang papel bago ma-surrender sa ICC. Doon sa parte na yon, parang medyo malabo para sa akin. Lalong-lalo na't maraming ang eksperto, maraming abogado na ang nagpapaliwanag sa mainstream media at dito na rin sa social media na kailangan talaga kahit sino, kahit ano, kay ICC o Interpol, kinakailangan munang dumaan sa korte natin dito sa Pilipinas bago mapasa kanila yung taong nire-request nila. So, nawala yon. Pero, syempre, ang administrasyon, sasabihin talaga nila, legal yon. At kung ako ang nasa administrasyon, yun at yun ang ididi. Wala namang makakakontre. Hawak ng administrasyon lahat ang matataas na ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa pangyayari nito. Tama yung galaw nila. Huwag nilang aminin na sila ay nagkamali. At walang gobyerno sa buong mundo man, walang gobyerno ang umamin na sila ay nagkamali. Meron na ba kayong narinig na gobyerno na inako ang kanilang pagkakamali? Parang wala pa yata, maliban sa Japan siguro at South Korea. Pero noong pa 19 kopong-kopong yun Pero sa ngayon, wala pa ako naririnig na gobyerno na umako na nagkamali sila sa isang desisyon. Wala. Laging may paraan. Ika nga. So, ang diskarte ng gobyerno ngayon sa nakikita ko, well, by the book din, ika nga.
hindi nila pwedeng amining nagkamali sila dahil siyempre sa iba ang magiging interpretasyon nito sa mga kapitbahay natin sa ibang bansa. Itong iba't ibang mga bansa na tumututok dito sa problema na to. Lalabas silang ika nga mahina. So, bawas puntos yun, ika nga, kapag ginawa nila yun. So, kahit medyo alam nating mali yung proseso, ididiin pa rin nila na tama sila. By the book, tama lahat. So, para sa akin, good move yun. Kasi ganun din ang gagawin ko kung ako nasa posisyon nila. Bakit ko aaminin nagkamali ako? Kami ang gobyerno. Tama yan. By the book ang ginawa natin, walang illegal. At aabutin pa ng siyam-siyam bago nila mapatunayang may pagkakamali. So, tama yung tinatayuan nila. Tama yung kanilang galaw. Walang aamin nagkamali. Puro tama, tama, tama. So, yan ang nasa administrasyon. Dito naman tayo sa panig ni Vice President Sara Duterte. Binanggit ko kanina na nagandahan o nasumang-ayon ako doon sa isa sa mga naging statement niya na natanggap niya na hindi na makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ako rin, sa tingin ko, nung oras na madala si former President Duterte sa Netherlands, papuntang Dahig, alam kong hindi na siya makakabalik. Una, nasa kontrobersya din ngayon ng ICC. Ang kalaban nila ay United States. Nilagyan yata sila ng sanction. Hindi ko alam kung anong klaseng sanction yung ipinataw sa kanila ng presidente ng Amerika. So, kinakailangan nila ng isang high-profile na tao para litisin, para maipakita ng ICC sa buong mundo, sa kanyang mga miyembro, na ang kanilang ginagawa ay makatarungan at walang kinikilala. Kaya nilang maglitis ng isang pinuno na sa tingin nila ay merong kasalanan. Doon pa lang masasabi ko na kahit magkabale-balentong ang ICC, hindi nila bibitawan si former President Duterte. At alam ko, na-realize na rin ni BP Sara yon na hindi lang ang politika dito sa ating bansa ang kanyang kalaban, pati ang politika ng ICC sa US ay kalaban din niya. So, alam niyang malabo na. At yung ang magagawa na lang niya ay siyempre bumuo ng isang legal team na medyo solido na na maipagtatanggol o i-represent si former President Duterte oras na mag-umpisa ang paglilitis sa September yata kung hindi ako nagkakamali. Ikalawa, siyempre, ano ang pinakamagandang magiging senaryo o magiging galaw ni BP Sara dito sa mga pangyayari na to? Well, dito medyo kinakailangan, medyo papatayin ni BP Sara ang kanyang damdamin at gagamitan niya na talaga ng utak. Binanggit niya na tanggap niya na malabo na, medyo gagaan ako ng konti malabo na maiuwi niya si Vice President, si former President Duterte sa Pilipinas dahil alam niya dalawang matataas na puwersa ang kanyang kalaban at halos imposible na maiuwi niya. Plus, siyempre, idagdag natin, katulad doon sinabi ko,
gagamitin ng ICC na halimbawa si former President Duterte sa buong mundo. Patatagalin at patatagalin nila ang paglilitis nito. So, di ba, narinig na natin sa mainstream media na kung minsan ang pinakamaagang natapos na paglilitis yata yan ay inabot ng 2 ba o 4 na taon. At ang pinakamatagal ay halos 10 taon o humigit ng konti doon. So, napakatagal na panahon po yun. So, alam naman natin na medyo mahina na si former President Duterte at syempre, idagdag mo pa dyan yung edad. Wag naman sana, pero baka hindi na talaga matapos ni President Duterte, ni former President Duterte, itong paglilitis na to sa kaso. Pero wag naman sana. Bumabase lang din ako syempre sa edad at sa kondisyon na nakikita ko sa telebisyon ni former President Duterte. Pero sana matapos niya at makauwi nga siya rito. Pero wishful thinking yun dahil napakalakas ng puwersang kalaban ng mga Duterte ngayon. So, ang pinakamaganda talaga rito is i-capitalize na lang ni BP Sara itong pangyayari na ito. Anong ibig ko sabihin? Sa kasalukuyan, kaliwat ka ng protesta o prayer rally ang ginagawa sa buong bansa ngayon sa Pilipinas. Dahil siyempre, in support of BP Sara at sa kanyang ama. At sa tingin ko, alam din ni former President Duterte na malabo na siyang makauwi dito. Might as well gamitin na lamang itong pangyayari na to para makinabang ang kanyang anak. Alam naman natin na kulang na lang sabihin ng direkta ni BP Sara nakakandidato siya sa 2020. Magagamit niya itong pangyayari na to sa kanyang ama para makakuha ng mas malaking simpatya. Tandaan nyo, ang ginagawa ngayon ng administrasyon ay maibagsak si BP Sara dahil alam nila kakandidato yan sa 2028 at napakalakas na kalaban yan. Iba ang mamanukin ng administrasyon. Hindi lang po natin alam kung sino, pero garantisadong kailangan maibagsak nila ang pinakamalakas na makakalaban ng kanilang manok sa 2028 presidential election. At ngayon pa lang inuumpisa na nila. Natural, kahit ako nga, sabi ko nga, kung ako nasa administrasyon, ididiin ko ng ididiin lahat yan. Kasama na ng mga supporter, ng mga politiko na may relasyon sa mga Duterte, isasama ko na lahat yan. Para na sa ganun, wala siyang contingent, wala siyang suporta na makukuha kung sakasakalit hindi nga siya ma-impeach siya. Kasi sabi ko sa inyo, meron palusot yung impeachment na yan. Hanapin nyo nila sa mga nakaraang kong video, nabanggit ko na rin yan. Pero kung magagawa ng administrasyon yun, liliit ang tsansa na manalo ni BP Sara sa 2028 national election. So, BP Sara tayo. Gamitin na lamang niya itong pangyayari na to para makakuha ng amor, ng suporta sa pangkaraniwang tao. At tandaan po natin, malapit nang mag-umpisa ang siguro mga 1 buwan na lang yung mga matinding kampanya ng mga politiko. Dapat gamitin niya itong pangyayari na to para makapagtulak. Magmula sa mayor hanggang sa senador na posisyon, dapat makapaglagay siya ng mga kaalyado niya na mapagkakatiwalaan niya, na magagamit niya. Tama yung sinabi niya. Dapat huwag siyang magtiwala kahit kanino. Pero pakatandaan natin, kailangan din natin na suporta ng mga kagaya nila. Ano man ang kanilang kulay, kung sila ba ay loyal o hindi,
kailangan may suportahan siya. Kailangan may i-endorse siya. Dahil, sabihin na natin 10. Kunyari lang naman na 10 politiko ang kanyang inendorso, 10 yun nanalo. Pagdating ng oras na kakailanganin niya na ang tulong ng mga yon. Sabihin na natin yung 3, nag-tridor. Yung 7, malaking bilang pa rin yun, magagamit niya yun. So, kinakailangan, itong election na to, itong midterm election na to, makapangampanya siya para sa mga kandidato ng oposisyon. Huwag na nga lang niya asahan sa senador na maitatawid niya lahat yon. Pero mali natin, di ba? Magamit niya yung karisma niya, makarga niya yung iba. Pero, syempre, kailangan, hindi lang sa Senado, kailangan sa baba. Magamit niya yon para pag dumating siya doon sa punto kung loloobin na hindi siya ma-impeach. Yun pa nga pala, lahat ng paraan gagawin din ng administrasyon para matuloy ang impeachment na yan, para ma-convict o ma-impeach si Sara Duterte. Gagawin lahat ng paraan ng administrasyon yan para mangyari yun. So, ngayon pa lang kinakailangan makapagtanim na si VP Sara. Kailangan magmula mayor hanggang sa Senado, meron siyang kandidato na mananalo. Dahil pagdating ng 2028 national election, nakaposisyon man siya o hindi, ibig sabihin na-impeach man siya o nag-resign siya, wala siya sa gobyerno, siya pa rin ang kikilalaning pinakamalakas na kandidato ng oposisyon. Yun ang magiging sakripisyo ni former President sakripisyo na ako para sa inyo. Ngayon, kung papalarin lang naman na manalo sa pampanguluhan si VP Sara at kung patawarin niyo ako kung buhay pa si former President Duterte, baka sakali makakuha naman ng suporta sa kapwa niya world leaders si VP Sara, ma-pressure ang ICC na pawalan siya. Lahat yon puro suntok sa buwan yung sinasabi ko. Pero sa tingin ko, yun ang pinakamagandang magagawa na lamang niya. Dahil siyempre, kapares yung sinabi ko, lahat ng kaparaanan gagawin ng gobyerno na ngayon at ng ICC para hindi makalabas, para hindi ma-acquit si former President Duterte. Gamitin na lamang niya yung natitira kung meron man na simpatya, pero nakikita naman natin marami pa rin, para makapagpanalo siya ng mga lokal na politiko sa local position hanggang sa national position na magagamit niya para sa 2028 national election. So, yan ang aking nakikitang pwedeng galaw ng administrasyon at ng oposisyon ni VP Sara. Administrasyon, bubugbugin sila. Makukulong si former President Duterte, ma-impeach si VP Sara, at pagkatapos ng impeachment, kakasuhan pa siya ng pandarambong at aapurahin nila yon. Hindi nila kailangan paabutin ng 2028. Kailangan nakakulong na si VP Sara. Yan ang nakikita kong diskarte na pilit na ginagalawan ng administrasyon. Samantalang si VP Sara, kailangan maging mautak siya. Hindi niya na masasagip ang airpot niya sa ICC. Alam niya na yon, inamin niya na yon. Gamitin na lamang niya itong oportunidad na to hanggat may simpatya pa ang malaking bilang o konting bilang ng mga Pilipino sa kanilang pamilya para maisulong niya
yung kanyang sariling political agenda. Yung kanyang political career mas lalong umangat sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kaalyado niya, ng mga ika nga minions niya, magmula sa pinakamababang posisyon hanggang sa Senado. Kapag nagawa niya yon, nakasisiguro ko na magiging malakas ang laban niya sa 2028 national elections. So, dito ko na muna tatapisan ng video na to at syempre mag-aabang pa tayo ng ibang mga bagong kaganapan dito sa problemang kinakaharap ng mga Duterte sa mga Marcoses. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.